So yun mga kamaster, nakarating kami dito sa bayan o parang isang maliit lang na po. May nakita kaming mga naninirahan dito. Hindi lang kami pwede magkumpiyansa. Baka may manuhan tayo dito. Tulad ng hindi natin kilalang mga armadong kilusan, di ba? So yun mga kamaster, diyan tayo pupunta ngayon at sana makahingi tayo ng kahit kunting ano lang, tubig o pagkain. Sigurado si Eugene, nandun na yun si Eugene eh. Alam ko si Eugene matibay din yun eh. Saka may bariling dala yun. Hindi basta-basta yun si Eugene. May naririnig na kaming mga boses ng mga motor. Saka yung mga ano nila, mga alaga. Tulad ng mga kambing. Sigurado akong dito may mahihingian na talaga kami. Sa malayo namin nilakbayan, sa bahaba ng paglalakbay namin, dito kami nakaabot. Tsaka sana may mga mabuting puso na handa tayong tulungan. Pero hindi ibig sabihin na magkumpiyansa din tayo. Paano din natin, pairal pa rin natin yung wala tayong kumpiyansa dahil nakakita tayo ng enkwentro nga. So yun, ganda ng tanawin dito mga master oh. Sarap sana manirahan dito sa bundok mga kamaster. Talaga sobrang peaceful. May ano yung kumbaga yung pag-iisip mo hindi ano ba, kumbaga hindi stress, mga ano talaga ng sariwang hangin. So ano si misteryosong tao. Excuse me mga master, medyo masama lang yung pakiramdam ko. So kailangan natin kumilos para makaano tayo, kita tayo ng pwedeng paghingian natin ng tulong. Kung sakali makitulog tayo muna dito sa maliit na bayan na to, baka papayag yung may-ari kung saan man tayo pwedeng manghingi. Dito muna tayo para makarelax yung katawan natin kasi sobrang pagod na yung katawan natin eh. Ang inaalala ko lang talaga mga kamaster, dun sa na-enkwentro namin kanina, naaawa ko kasi hindi naman lahat siguro na kagustuhan nilang ano, kumbaga hindi naman lahat siguro kagustuhan nila yung magtrabaho sa ganong pamumuhay. Siguro ang iba napilitan o natakot lang. Iba-iba naman kasing layunin natin, di ba? Pero para sa akin yung pananaw nila ay parang may mali. Pero hindi natin ma-judge yung tao kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, may iba-iba tayong layunin. May naririnig na akong motor.
itong gawin natin, Brad, dahil hindi tayo pwedeng magpakita ng baril dito sa bayan, para naman sa irespeto naman natin yung baka may makita ng mga bata matakot sa atin. Itatago natin yung baril, at saka hindi tayo gagawa ng mga kilos na parang kahinahinala sa kanila, baka matakot sila at hindi tayo bigyan ng pagkain o tubig. Baka siguro itatago na lang natin yung baril, tsaka saka yung paglalakad natin, di ibahin natin, di palingon-lingon, straight lang tayo ng lakad. Tsaka pag may makita tayong tao o sino man dyan, kausapin natin ng maayos, at hindi muna natin i-open yun na may nakita ba kayo dito, may ganyan, may na ano ba kayo dito na may mga armas, may ganun. Hindi natin muna yun ibabanggit sa mga salita natin, para kung sa ganun ipanatili muna nating lihim yung nangyari na enkwentro doon sa pinanggalingan natin. Para naman sa ganun, hindi matakot yung sino man yung mapahingi natin na tulong. Yun na lang gagawin natin para hindi sila alanganin ba, kumbaga. Kasi pag makikita nila na may hawak-hawak tayong baril, isigurado kahit sino naman tatakbo talaga, di ba? Lalo na tulad ng dinadaanan natin na hindi tayo dumaan sa daanan talaga ng tao, dito tayo sa gubat galing. At saka yung mga pormahan natin, puro putik, basa pa yung mga damit. Siguro yung gawin natin, lalagay natin sa bag yung mga armas natin, tatago natin, tsaka ibahin natin yung attitude na kumbaga para tayong galing talaga sa gera. Ibahin natin. Wala na, hindi siguro yung picture nilang bag natin siguro. Ang importante lang, hindi natin papakita yung mga baril natin, alang-alang naman sa respeto sa dito sa munting puok na naanuhan natin. Baka matakot sila eh. So yun mga kamaster, sana may pumulong sa atin ngayon. Pwede tayong manghingi ng tubig man lang. Proceed muna kami mga kamaster. Sana matulungan tayo ito. So may mga tanim sila dito, mga pinya, mga kamaster, So, hindi tayo pwedeng gumalaw dyan. Kasi hindi natin alam yung mga tao dito eh. Yung bag mo, Brad, ano mo yung sa likod ng bag mo, puro yung baril mo laging nakahanda yan. Huwag mo lang ipapakita. Uy, may tao, Brad. May tao. So yun mga kamaster, may nakita kaming tao dun sa may kubo. Pwede kami makahingi ng tubig dyan. Ano yun ang gagawin natin? Hindi tayo magsasalita ng Tagalog. Baka mahalata nila tayo eh. Baka sabihin nila, okay, Tagalog to. Kung anong yung lingwahe na ginagamit lang dito, yun ang gagamitin natin para hindi sila manghinala. Para hindi sila mahihirapan. So yun mga master, lapitan natin yung tao na to. At sana hindi rin ito isa sa mga nakasagupa namin. Sana iba to na tao, tsaka sana bigyan tayo ng kunting tubig man lang mainom, kasi sobrang na yung lalamunan namin. So ayan, try natin. Ayo, mayong hapon.
Ay nga hapon nung. Ayo. Uy. Si Sarge man eh. Usa mo diri. Usa mo diri. Isa ka ba ninyo? Usa mga diri Sarge. So yun mga master, magbisaya muna kami mga master ha. Usa mga diri. Usa to yung diri. Nung abot mo diri sa bukid nga so magani. Ang pangutana na mo diri ikaw nagunsa ka diri. Anong naamang ka diri? Kalayo-layo yung mga master, ipapakita ko yung lugar ha. Oh, tingnan niyo mga kamaster oh. Oh, tingnan niyo kung ano tong klaseng lugar na bakit nandito si Sarge ngayon. Nandito kami sa gitna ng gubat mga kamaster ha. Nandito kami sa gitna ng gubat. Yung napunta namin walang kuryente ito, mga gamit na solar. Pero ang tanong ko sa kanya ngayon, bakit ka nandito ngayon Sarge? Musta? Taas pa ng istorya ha ba? O dilit na diri mapundo bro kay basi mo balik tong mga armadong kinsan diri asko ah. Ako'y maipit, ako'y malaot. Sige sige. Oh. Saan tayo pwedeng mag ano? Ata. Basi mo maapsan ta diri aba. So yun mga master ha. Hindi ko akalain dito namin matatagpuan si Sarge sa mahaba-habang panahon na nga nagsasama kaming dalawa. Kaya pala bro na bigla nawala si Sarge. Ilang taon kami hindi nagkita. Dito namin na matagpuan. Tingnan mo naman mga master yung gubat. So yun mga master ha. Dito natin malalaman yung kasagutan. Bakit siya nandito? Di ko napansin kaagad dahil yung aura niya dati at saka ngayon ibang iba na. Hindi naman si Sarge yung parang hindi si Sarge yung ano namin ngayon eh. Parang normal na tao na lang siya. Kumbaga sa Bisaya pa mga kamaster nag-ano na siya ba? Nagbago na siya. Nangabuhi na siya sa ano ba? So ayun mga kamaster, nandito kami ngayon sa medyo may kalayuan. Ang tikas pa rin maglakad si Sarge ano? Hindi mawawala yung tikasan niya, yung kumbaga yung maliksi pa rin ba? Bakit yan nandito Sarge? O tingnan mo naman mga kamaster oh. Oh. Tingnan mo. Oh. Bundok yan lahat. Gubat yan, puro puno ng kawayan. Pero dito namin natagpuan si Sarge ha. Kumusta? Musta? Huwag ko nagtuo nga. Naaday mo ba? Musta Sarge? Musta ito yung diri? Dira ako. Ano pa mo diri? Na bukid naman kayo ni. Di nga akong pangutana gani. Ikaw nga nung naabot ka diri. Unsa man nga lugar diri?